Magandang araw, Marista! Panibagong taon at panibagong episode ang inyong matutunghayan dito sa Kwentuhan at Iba Pa, kung saan may kwento ka na, may dagdag kaalaman pa. Para sa episode ngayong buwan, ating bibigyang pansin at kahalagahan ang pagdiriwang ng Pandaigdigang Araw ng Edukasyon ngayong ika-24 ng Enero na idineklara ng United Nations. Ang Pandaigdigang Araw ng Edukasyon ay isang pagpaparangal sa kahalagahan ng edukasyon sa ating buhay at sa pag-unlad ng lipunan. Sa isang lipunan, ang edukasyon ay ang pangunahing susi sa pag-unlad. Ito ang nagbibigay daan para sa mas mataas na antas ng kaalaman, pag-unlad at pag-usbong. Kaya naman para sa episode natin ngayon, ating mapakikinggan ang kwentong pinamagatang Papasok na Kami ni Nanay sa Paaralan na isinulat ni Genaro R. Gojo Cruz at iginuhit ni Josel A. Del Rosario. Makakasama natin si Ginang Eileen Teruel o mas kilala bilang Teacher Len upang basahin sa atin ang kwento. Ano pang hinihintay natin? Halina't makinig at palawakin ang ating kaisipan dito sa Kwentuhan at Iba Pa, kung saan may kwento ka na, may dagdag kaalaman pa. Magandang araw mga bata! Ako nga pala si Teacher Len para sa isa na namang episode ng Kwentuhan at Iba Pa. May kwento ka na, may dagdag kaalaman ka pa. Ang kwento natin ngayong araw ay ipinamagatang Papasok na Kami ni Nanay sa Paaralan. Ito ay kwento ni Genaro R. Gojo Cruz at guhit ni Josel A. Del Rosario. Bunso, isasama na kita sa paaralan araw-araw. Balita ni nanay sa akin isang umaga. Talaga, Nay? Tanong ko. Oo, bunso. Lahat naman pwede mong gawin sa paaralan. Huwag lang ang umiyak. Mag-isa lang si nanay. Bilin ni nanay. Pinaliguan ako ni nanay. Sabay kaming kumain ng almusal. Sabay kaming nagsepilyo. Naligo na rin si nanay. Binihisan ako ni nanay ng magandang damit. Isinuot naman ni nanay ang luma niyang damit. Araw-araw na akong isinasama ni nanay sa paaralan. Ganito pala kapag pumapasok sa paaralan. May bitbit na bag si nanay. May mga libro at kwaderno. May bitbit din akong bag na may gatas ko, biskwit, bimpo, papel, lapis, crayola, coloring book, at dinosaur na regalo ni Ninang noong kaarawan ko. Ang laki-laki pala ng paaralan. Ang dami kong nakitang mga tao. Ang problema ko lang, wala akong makita ng mga batang tulad ko. Malaki na talaga sila. Mga mama at ale na sila. Ang suot nila, tulad ng suot na damit ni nanay. Bunso, lahat naman pwede mong gawin sa paaralan. Huwag lang ang pag-iyak ha. Mag-isa lang si nanay. Bilin uli ni nanay. Parang bawal talagang umiyak sa paaralan. At nagsimulang makinig si nanay sa nagsasalita sa harap. Nagsulat si nanay sa kwaderno niya. Nagtataas ng kamay. Nagsasalita. Nagbasa ng aklat na hawak niya. Ganito ba talaga ang paaralan? Parang di talaga para sa mga bata? Nakakainip talaga. Gusto kong umiyak. Sa araw-araw na isinasama ako ni nanay sa paaralan, di nawawala ang pisil at halik sa pisngi ko at ang karga ng mga mama at ale na kapareho ng suot ng damit ni nanay. Kay cute-cute naman ng anak mo, Dina. Sabay pisil ng isang mama sa pisngi ko. Kay bait-bait naman ng anak mo, Dina. Sabay halik ng isang ale sa pisngi ko. Ang laki-laki pala ng anak mo, Dina. Sabay karga sa akin ng isang mamang-mama na laging nagsasalita sa unahan.
Ang dami-dami nila. Pero bakit nasabi ni nanay sa akin na nag-iisa lang siya? Pinalaki-laki ko muna, sir. Bago ako nagpatuloy sa pag-aaral, sir. Sabi ni nanay sa mama na laging nagsasalita sa unahan. Tamang ginawa mo, Dina. Sayang kasi. 1 taon na lang, graduate ka na. Sabi naman ng mamang-mama na. Ayos din naman sa paaralan ng mga ali at mama, kahit ang pinakamahirap na di ko dapat gawin ay ang umiyak. Sa araw-araw, may nagturo sa aking magkulay sa aking coloring book. Ayos lang kahit lagpas ang pagkukulay sa una, sabi ng isang ali na katabi namin ni nanay. May gumawa ng orasan sa guhit kong bilog sa aking papel. May gumawa ng track sa guhit kong rektanggulo. May gumawa ng regalo sa guhit kong parisukat. May gumawa ng bubong ng bahay sa guhit kong triangulo. May gumawa ng bulaklak sa guhit kong puso. May gumawa ng parol sa guhit kong bituin. At nakalimutan kong umiyak. May batang di umiiyak sa paaralan at ako iyon. Lahat naman pwedeng gawin sa paaralan ni nanay. At kapag abalang-abala talaga si nanay sa paaralan, may nagpatulog sa akin sa isang mahabang upuan. May nagpasyal sa akin sa isang magandang hardin. May nagsama sa akin sa kantin para bumili ng biskwit at juice. May sumama sa akin sa banyo para umihi. May nagpalit ng aking damit kapag basa na ng pawis. At di ako talaga umiyak sa paaralan. Lahat naman ng gusto kong gawin sa paaralan ni nanay, may tumutulong sa akin. Di nag-iisa si nanay sa pag-aalaga sa akin sa paaralan. Parang alam na alam ng mga mama at ali sa paaralan ni nanay kung paanong tulungan ang batang tulad ko. Di ko na mabilang ang napakaraming pagpapaligo sa akin. Pagkain ng almusal, pagsesepilyo, pagbibihis ng damit, at pagpasok namin sa paaralan ni nanay. Pakiramdam ko, kayang-kaya ko na talagang pumasok sa paaralan. Pero, bigla kaming tumigil ni nanay sa pagpasok sa paaralan ng mga mama at ale. At narinig ko uli ang salitang graduation. Tapos naging kulay itim ang damit ni nanay, pati ng mga mama at ale. Isinama ako ni nanay sa pagpanip niya sa stage. At narinig ko ang malakas na palakpakan ng mga tao. Naisip ko baka kasi si nanay lang kasi ang may kasamang anak sa stage. Tapos bigla kaming tumigil sa pagpasok sa paaralan ng mga mama at ale. Namiss ko ang malaking paaralan ni nanay. Isang umaga, "Bunso, papasok na tayo uli sa paaralan araw-araw." Balita ni nanay sa akin. "Talaga, nay?" Tanong ko. "Oo, bunso. Lahat-lahat na pwede mong gawin sa paaralan." Bilin ni nanay. "Kahit na umayak ako, nanay?" Tanong ko. Napatawa si nanay. At pinaliguan muna ako ni nanay. Sabay ulit kaming kumain ng almusal, sabay ulit kaming nagsipilyo, naligo na rin si nanay. Binihisan ako ni nanay ng magandang damit. At isinuot ni nanay ang kanyang bagong damit. May bit-bit na bag si nanay. May mga libro at kwaderno. At isa pang bag na puno ng aming mga pagkain. May bit-bit din akong bag na may papel, lapis, crayola, coloring book, dinosaur na regalo ng ninang ko, at may nadagdag pang mga kwaderno at libro. Mabigat-bigat na talaga ang bag ko, pero kaya-kaya kong bitbitin. Nagulat ako. Sa ibang paaralan kami nagpunta ni nanay. At nagulat uli ako. Kasi kay dami-daming bata akong nakita.
Ang suot kong damit, pareho ng kanilang mga damit. Tuwang-tuwa ako. Di pala ako mag-iisa sa pagpasok sa bago kong paaralan. Lagi kong makakasama si nanay kasi mula sa araw na ito, magiging teacher ko na ang mahal at nag-iisa kong nanay. Nagustuhan niyo ba ang ating kwento? Diyan nagtatapos ang ating kwentong Papasok na kami ni nanay sa paaralan. Hanggang sa muli mga bata, paalam! Maraming salamat, Teacher Len, sa nakakaantig na kwentong iyong ibinahagi. Nakakapukaw ng damdamin ang ipinakitang determinasyon ng nanay sa kwento. Sa kabila ng mga pagsubok na kanyang hinarap, bilang isang ina, siya ay nagpursige pa rin upang matapos ang kanyang pag-aaral. Sa tingin ninyo, bakit nga ba mahalaga ang edukasyon? Ano nga ba ang kahalagahan ng edukasyon sa buhay ng isang tao, sa lipunan at sa iba pa? Una, ang edukasyon ang nagbibigay daan sa pag-unlad ng kakayahan at kasanayan ng isang individual. Ito ang naglilinang sa kakayahan ng isang tao na maging kritikal sa mga impormasyon na kanilang nababasa, makapagbahagi ng sariling opinyon, at makapagdesisyon batay sa masusing pagsusuri. Pangalawa, ang edukasyon ay nagbibigay daan para sa masusing pag-unawa sa kahalagahan ng kalikasan. Ito'y nagpapalawak ng kamalayan tungkol sa mga epekto ng tao sa kalikasan at ang halaga ng pangangalaga rito. Pangatlo, ang edukasyon ang susi sa pag-unawa at pangangalaga ng sariling kultura at kasaysayan ng isang bansa. Ito ay nagbibigay daan sa pagpapahalaga sa mga tradisyon na nagbibigay pagkakakilanlan sa isang individual at sa komunidad na kanyang kinabibilangan. Ang mga nabanggit ay ilan lamang sa mga kahalagahan ng edukasyon. Sa pangkalatan, ito ay nagbubukas ng mga pinto ng oportunidad, nagbibigay daan sa pag-unlad ng isang individual at ng kanyang bansa. Kaya naman Marista, huwag ninyo sanang sayangin ang pagkakataon na kayo ay makapag-aral. Inyong pakatandaan ang mga salita ng ating pambansang bayani na si Dr. Jose Rizal. Ang kabataan ang pag-asa ng bayan. Hanggang sa muli Marista, dahil dito sa kwentuhan at iba pa, may kwento ka na, may dagdag kaalaman pa.